Ang huling part ng ating kwento. Pagkatapos may mangyari sa kanila ay naligo pa sila sa ilog ni Greggy. At doon sa tubig ay ilang beses siyang muling inangkin ng binata. Wala na siyang magagawa pa, may nangyari na sa kanila kaya hindi na siya tumatanggi pang paulit-ulit siya nitong angkinan ng mga sandaling iyon. Lumipas ang mga araw ay at linggo. Hanggang sa nakadesisyon na silang dalawang magpapakasal na talaga. Ramdam niya kung gaano siya kamahal ni Greggy kaya di niya pinagsisihan na tinanggap niya ang pagbig nito at tinugunan ang pagmamahal nito. Nag-follow up na sila ni Greggy sa mga Papa Elves para sa kanilang kasal. Nakasanayan na rin ni Danielle na laging matulog sa hasyenda ni Greggy at normal na lang sa kanila na magkatabi silang matulog nito. Lagi pa silang ipinagluto ni Aling Cora ng masasarap na pagkain ni Greggy. Maligaya at masaya siya sa piling ng binata at ganoon din ito. Ilang beses na siyang inangkin ni Greggy kaya para sa kanya ay wala na talagang atrasan pa ang pagpapakasal niya sa binata. Isang araw ay dumating si Micaela mula sa syudad. Nauna itong nag-travel papuntang hasyenda. Mga 4 na araw na lang kasi ay ikakasal na si Greggy at Daniela. At susunod na rin kay Micaela sa isang araw sa pagpunta roon sa hasyenda ang mga magulang nila na sina Camela at Brent. At sina Maiko naman at Christina ay susunod na rin ang mga ito sa mismong araw ng kasal ni na Greggy. Nang dumating ng araw na iyon si Micaela ay may kasama itong kaibigan. Isang sexy at magandang babae na si Athena. Sumama ito sa hasyenda kay Micaela upang makakapasyal din ito sa mga ganoon kagandang tanawin. Sa unang pagkakataong nakita ni Athena ang kapatid ni Micaela na si Greggy ay labis itong humanga agad sa kagwapuhan ni Greggy at makikita sa mga kilos ni Athena ang pagkakagusto agad nito sa binatang ikakasal na. Ngunit kahit alam pa ni Athena na si Greggy ang ikakasal sa susunod na mga araw ay hindi pa rin ito napigilan ang sariling hindi magkakagusto kay Greggy at mukhang kinikilig pa ito sa tuwing makaharap nito si Greggy. Nahal ata naman iyon ng binata ngunit deadman niya lang ito. Ayaw ng binatang pansinin ang mga ganoong ipinakitang kilos ng babae. Hi! Biglang bati ni Athena sa binata. Nabigla naman si Greggy nang lumapit ito sa kanya habang siya'y nagpinta. Yes! Maikling tanong niya rito. Kuya Greg, napakasayang naman at ikakasal ka na pala. Napakaswerte naman ng babaeng pakakasalan mo. Wika nito. At maswerte din ako sa babaeng mapapangasawa ko. Tugon naman ni Greggy rito. Napakibit-balikat lamang ito sa huling sinabi ng binata. Hinayaan lamang ito ni Greggy kung nagpapakita man ito ng pagkakagusto sa kanya. Ang importante ay hindi niya ito papatulan. Ngunit ang buong akala ng binata na hanggang sa pagsasalita lang ang kaibigan ni Micaela, yun pala'y hindi. Isang hapon ay nais nang pumanhik si Greggy sa kanyang kwarto upang magpahinga. Maghapon kasing nag-survey ang binata sa mga bagong project na itinanim ng mga tauhan sa hasyenda kaya napapagod din siya at nais agad na magpahinga. Maghapon din siyang naghihintay kay Daniela na pupunta sa hasyenda ngunit di naman dumating ang kasintahan. Pagbukas ni Greggy ng pinto ng kanyang kwarto ay laking gulat niya nang mabungaran agad sa loob ang kaibigan ni Micaela na si Athena. Nakasuot lamang ito ng manipis na tela at kitang-kita ang suot na undies nito. Bakit nandito ka sa kwarto ko? Gulat na tanong ni Greggy sa kaibigan ng kapatid. Napakakinis ng kutis nito at maganda ang hubog ng katawan at nang-aakit ang mga ngiti nito ngayon sa kanya. Kuya Greggy, hindi ako maniniwalang hindi ka mahuhumaling ngayon sa akin. Sinadya ko talagang hihintayin ka mismo dito sa loob ng kwarto mo para sa free na kaligayahang ibibigay ko sa'yo ngayon. Tuldok. Napangiting wika ni Athena. Nasisiraan ka na ba? Ikakasal na ako, kaya lumabas ka na dito ngayon din. Galit na pagtatiboy ni Greggy rito. Kuya Greg, ano ka ba? Huwag kang KJ kuya, alam ko namang ikakasal ka na nga sa susunod na araw kaya nga nandito kami ni Micaela, hindi ba? Hindi ko naman sinabing aagawin kita mula sa babaeng nais mong pakasalan. Ang sabi ko, free ko lang itong ibibigay sa'yo at hindi ako hihingi ng kapalit. Malanding tugon nito sa kanya. At namangha pa siya nang ito ang unang lumapit sa kanya at hinalikan siya sa labi nito. Tikman mo muna ako Kuya Greg, bago ka magpakasal sa iyong kasintahan, walang mawawala sa iyo kapag gagawin mo ito. Paos na wika ni Athena kay Greggy. Parang di halos makakilos si Greggy ng mga sandaling leon.
Ayaw niyang patulan ito ngunit sa tuwing akma niyang ilayo ito ay mas lalong ididikit pa nito ang katawan sa kanya. Lalo na ang mambak at malusog nitong dibdib. Come on, walang mawawala sa'yo Kuya Greg, at tayo lang ang makakaalam sa lahat ng ito, mag-enjoy ka muna sa company ko habang hindi ka pa naitali sa babaeng pakakasalan mo. Wika pa ni Athena, at pinagpipisil nito ang mga maskuladong dibdib niya ng mga oras na iyon. Naramdaman ni Greggy na nagsimulang uminit ang buong katawan niya dahil sa tentasyong iyon na kanyang nilabanan at mas lalo pa siyang nabigla nang pinisil din ito pati ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. At dahil yun ay mas lalong uminit ang katawan ni Greggy sa ginawa ni Athena. At di na niya napigilan ang sarili, natagpuan na lamang niya ang sariling sumabay sa mga kilos ni Athena. Hinubad nito ang pang-ibabang bahaging suot ng kanyang katawan at siya naman ay hinubad na rin niya ang manipis na suot nito sa katawan. Napasinghap pa si Greggy nang mas lalong lumantad sa kanyang paningin ang dalawang malalaking bundok nito sa dibdib na halos lumuwan na iyon sa suot nitong bra. Napakapit si Athena sa kanyang batok at dinama ang mga romansang tugon ni Greggy. Oh, akala ko, matitiis mo ako Kuya Greg. Nakangiti pang wika ni Athena. Kapwa sila Natamba sa kama ng mga sandaling iyon at kapwa hubot-hubad na ang mga itong naglalaro sa ibabaw ng malambot na kama. Parang nawala sa sarili si Greggy ng mga sandaling leon kaya binanata naman nito ang malanding si Athena. Napel-iyad pa ito at napasigaw ng tuluyang inangkin ito ni Greggy sa ibabaw ng kama. Halos mababaliw pa si Athena sa sarap ng angkinan ito ni Greggy. At hindi pumayag si Athena na tapusin agad nila ang ginagawa. Pagsawaan mo ako ngayon Kuya Greg, bago ka malkasal sa ibang babae. Bilang isang magandang alaala na lang ito sa akin, sapagkat mag-asawa ka na kaya pagkakataon pa natin ito ngayon at alam kong di na ito mauulit kaya paligayahin mo pa ako please nagmamakaawang wika ni Athena. Si Greggy naman ay parang nawala sa sariling katinoan ng mga sandaling iyon at patuloy na nagpapakasarap sa piling ni Athena. Ngunit isang di inaasahan ang biglang pagdating ni Daniela. Hapong-hapon na itong dumating sa hasyenda at di rin alam ni Aling Cora na may kalaro pala sa kwarto ng mga sandaling iyon ang among si Greggy kaya hinayaang papapasukin ng diretso si Daniela sa kwarto ng mapapangasawa nitong binata. Pagkarating ni Daniela sa tapat ng pinto ng kwarto ni Greggy ay natigilan siya nang marinig ang malakas na sigaw ng isang babae sa loob ng kwarto ni Greggy. At tila may kaharatan ang tinig nito sa loob. Inatake ng sobrang kaba si Daniela ng mga oras na iyon sa kanyang narinig kaya nanatili siyang nakatayo sa pintuan. At nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang mga ungol ng babae at lalaki sa loob ng kwarto. Napahingal sa sobrang galit si Daniela ng mga sandaling leon at galit niyang sinipa ng malakas ang pintuan at agad itong bumukas kaya mas lalong namilog ang kanyang mga mata sa nakikita sa loob ng kwarto ni Greggy. My God, Daniela, naisambit ni Greggy. At sabay napabangon sa kama mula sa pagkakadigan nito dalawa sa nakahubad na babae. At maging si Greggy ay nakabrief lang din ito at kitang-kita ng dalawang mga mata ni Daniela ang ginawang kataksilan ng mga ito sa kanya. Kahit anong pidgel ni Daniela na hindi iiyak sa harap ng mga ito ay talagang kusang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Mga hayop, manloloko, galit na galit niyang sigaw sa mga ito. No, hindi, Daniela, let me explain, please. Namumutlang wika ni Greggy. Ngunit sa galit ay sinugod niya ito ng malakas na suntok sa mukha. Sayang ang buong tiwala ko sa'yo Greg. Sayang. At sayang lang ang lahat dahil wala nang kasal na mangyayari. Namumula ang mukhang sigaw ni Daniela. Habang ang babae namang kaniig nito ay nagbalot ng kumot sa katawang hubad nito. Nagmamadali namang umalis si Daniela ngunit nakasunod rito si Greggy pagkatapos nitong dali-daling nagbihis. Hindi pwede Daniela, makinig ka pakinggan mo muna ako. Nakahanda na ang kasal natin, kaya pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Nakasunod at umiiyak na wika at pakiusap ni Greggy kay Daniela. Ngunit dahil sa nasaksihan ni Daniela ay biglang nagbago ang lahat. At naging bato ang puso nito, at hindi na magbabago pa ang desisyon nitong hindi na magpakasal kay Greggy. Galit na hinarap ulit ni Daniela si Greggy. Hindi ako nasisiraan ng bait na pagkatapos kong masaksihan ang ginawang panloloko mo sa akin ay magpapakasal pa rin ako sa'yo Greg. Wala nang kasal na mangyayari at kalimutan mo na ako. Naiintindihan mo ay,
Senggal ni Daniela sa binata at tuluyang tumalikod. Pakiusap mahal, huwag mo itong gagawin sa akin. Maawa ka sa akin Daniela, hayaan mo akong magpaliwanag. Tuldok. Umiyak na wika ni Greggy habang nakasunod sa kanya. At nahawakan ni Greggy ang isang braso ng kasintahan. Ngunit galit na binawi ni Daniela ang kanyang isang braso mula sa pagkakahawak nito. Bitawan mo ako, kahit ano pang ipaliwanag mo sa akin ay hindi na magbabago pa ang lahat. Wala nang kasal ang magaganap pa sa ating dalawa. At nakalimutan ko nga pala, mula ngayon ay huwag ka nang magpakita pa sa akin Greg. Dahil hanggang dito na lang ang relasyon natin. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Galit na galit niyang senggal sa binata. Hindi Daniela, hindi ganoon kadali ang sinasabi mo. Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Manghang wika ni Greggy na hindi makapaniwala sa pakikipaghiwalay ni Daniela rito. Yun na ang desisyon ko. Tugon niyang mal at nagmamadaling tumakbo agad paalis. Hindi ta maaari, hindi. Daniela, Daniela. Malakas na tawag ni Greggy ngunit di na nakinig pa si Daniela. Kaya wala nang nagagawa pa si Greggy at Laylay ang mga balikat na bumalik at lugmok itong napaupo sa terrace habang tanaw ang papalayong kasintahan. Nagtataka namang lumabas sina Micaela at ang dalawang katulong sa malaking bahay sa narinig na pagkakagulo nina Greggy at Daniela. Kapwa pa nagulat sina Micaela nang makita ang pagbaba ni Athena mula sa itaas. At dahil sa galit ni Greggy sa nangyari ay galit nitong kinaladkad si Athena palabas ng malaking bahay. Kuya huwag. Papagabi na, bukas mo na lang si Athena paalsen. Pidgel ni Micaela sa kuyang si Greggy. Tandaan mo Kuya Greg, dalawa tayong nag-enjoy sa ginagawa natin kaya huwag mong isisi ang lahat sa akin. Umiiyak na wika ni Athena. Galit na binitawan ni Greggy ang braso ni Athena. At parang wala sa sariling tinungo nito ang ref at kumuha doon ng malamig na red wine upang lasangin ang sarili. Samantala si Daniela naman ay umiiyak ng todo habang nagsusumbong ito sa ina nitong si Doña Teresita. Just ko anak, kawawa ka naman kung ganoon. Mas mabuti nga't habang di pa kayo naikasal ay nalimam mong niloloko ka pala niya. Wika ni Doña Teresita. Si Charmaine naman ay wala ito ng oras na iyon. Dahil ito'y nasa bahay ng biyenang si Aling Menandra sa asawa nitong si Johannes. Kaya din ito nasaksihan ang kasakitan ng ate Daniela nito sa kabiguan nito sa mapapangasawa sanang si Greggy de Chavez. Paano na yan anak, paano kung lagi kang susuyuan ni Greggy? Sigurado akong pupunta yun dito upang muli mo siyang mapatawad, sigurado akong hindi kanya titigilan. Ani Teresita habang hinahagod ang likuran ng anak na si Daniela. Hindi ko na siya matatanggap dahil sa ginawa niyang panloloko sa akin mommy. Ani Daniela habang humahahulal ng iyak. Hindi kayang tanggapin ni Daniela ang lahat. At ang pagmamahal niya kay Greggy ay parang natabunan iyon ng galit ang pagmamahal niya sa binata. 1/3 kailanman ay di niya akalaing magagawa ni Greggy na lalakuan siya ng ganoon nito. Masakit man lahat na layuan si Greggy pero pilit itong tanggapin ni Daniela. At upang tuluyang kalimutan si Greggy ay napagdesisyonan niyang aalis agad kinabukasan at pupunta sa bahay ng kanyang inainahang si Lani, sa syudad. Alam niya kasi at sigurado siyang pupuntahan siya ni Greggy. Kaya ayaw na niyang makaharap ito. Kinabukasan ay maagang ang umalis si Daniela, hindi na niya hihintayin pang maunahan pa siya roon sa pagpunta ng kanyang mapapangasawa. Kailangang layuan niya si Greggy upang agad siyang makalimot sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Sadyang napakasayang ng lahat dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Hinding-hindi na siya makipagbalikan rito. Kaaalis nga lang ni Daniela ay saka naman ang pagdating ng sasakyan ni Greggy. Hindi nga sila nagkamali, maaga nga si Greggy roon. Good morning tita, napaaga ako dahil may malaking problema ako kay Daniela. I need to talk to her. Agarang wika ni Greggy na kanila. Alam ko kung ano ang nangyari Greggy. Wala nang kasal na matutuloy pa. Wikang tugon ni Teresita, pero nakaschedule na ang araw ng kasal namin tita, kaya dapat makapag-usap kami ng maayos ni Daniela. Pag-uusapan namin ang problema naming ito. Alam kong malaki ang kasalanang nagawa ko pero sana pakinggan niya ako, nadala lang ako ng tentasayon, sana ipatawarin niya ako. Naghihirap na wika ni Greggy. Pero I hope Greggy, nakapagdesisyon na talaga ang anak ko na ayaw na niya at katunayan ngay wala na siya ngayon dito. Ani Teresita sa binata na ikinapanlaki ng mga mata nito.
Ano? Naibulalas ni Greggy sa balitang iyon. Yes, I'm sorry Iho, umalis siya kanina pa. Muling tugon ni Teresita. Asterisk, kailangan kong makita at makausap si Daniela, hindi ako mapalagay kung hindi niya ako mapapatawad, ikakasal na kami at pagkatapos magiging maligaya na sana kami. Wika ni Greggy, wala na nga siya rito. At maawa ka naman sa anak ko Iho, labis siyang nasaktan dahil ginawa mong kataksilan kaya hayaan mo muna siya. Muling saad ni Doña Teresita. Okay, sana sa susunod kong balik rito ay maawa na kayo sa akin tita at sabihin niyo man lang kung saan siya ngayon. Ang sabi naman ni Greggy. At wala itong nagawa kundi muling sumakay sa motor nitong dala. Nakadama naman ng pagkaawa si Doña Teresita nang makitang laylay ang mga balikat ni Greggy na umalis. Sobrang nasasaktan naman si Greggy nang malamang umalis si Daniela. Ganoon pala kasakit kapag layuan ng minamahal. Gusto niyang saktan ang sarili. Labdya niyang nasaktan ang babaeng minahal niya, pakiramdam tuloy niya ay napakasama niyang tao. Nilunod ni Greggy ang sarili sa alak. Alam na ng buong pamilya niya na hindi na matutuloy ang kasal nila ni Daniela. Lumipas ang 4 na araw ay doon mas lalong nakadama ng sobrang pangungulila si Greggy kay Daniela. Sobrang namimiss na niya ito. Kaya muling nagpunta si Greggy sa bahay ng pamilya ni Daniela. Asterisk, maupo ka muna Iho at ipagtimpla lang muna kita ng kape. Ani Teresita kay Greggy. No thanks tita, nandito lang ako ngayon dahil gusto ko lang hingi ng address kung nasaan ngayon si Daniela. Wika agad ni Greggy sa ina Daniela na si Doña Teresita. O sige, ibibigay ko sa iyo ang address ni Daniela. Kahit alam kong hinding-hindi na siya muling susubok at muling makipagbalikan sa iyo Greggy. Ang sabi pa ni Doña Teresita na humarap na sa binata. Si Daniela naman ay laking pagtataka kung bakit alam ni Greggy ang kanyang address sa syudad kung saan siya ngayon nanatili. Isang tanghol ay laking gulat ni Daniela nang bigla na lang lumitaw roon si Greggy. Muling sumariwa ang sobrang sakit sa puso ni Daniela nang makitang muli ni Daniela ang lalaking nananakit ng kanyang damdamin. Ang lalaking dinurog ang kanyang puso. Bakit ka nandito? Paano mo na lamang dito ako ngayon nakatira? Nagtataka at salubong ang mga kilay na tanong ni Daniela rito. Pero ang totoo'y gusto niya itong yakapin dahil sobrang namimiss niya si Greggy pero never niyang gawin iyon at di rin siya paaapekto ngayon sa presensya nito. Nakatitig ito sa kanya ng mga sandaling iyon. I really missed you so much, mahal ko. Mahinang wika nito sa kanya. Nakita naman ni Daniela sa mukha ng binata ang labis na pangungulila nito sa kanya. Ngunit kahit ano pang gagawin nito ay hinding-hindi na niya ito muling tatanggapin. Sir Greg, ano bang kailangan nyo? Sabihin nyo na agad dahil marami pa akong trabaho. Walang kenjatingiting wika niya rito. Alam mo na kung bakit ako nandito Daniela, nandito ako upang sunduin ka. Agad na sabi ni Greggy sa kanya. Hindi mo na ako pag-aari Sir Greg at tinapos ko na ang lahat sa atin. Wala na tayo, wala na. Simula ng araw na pinagtaksilan mo ako at sinaktan. Matapang niyang sagot rito. Ganoon na lang kadali ang lahat para sa'yo. Na agad kalimutan ang lahat. Yes, nagkamali ako, pero Daniela, huwag mo naman akong parusahan ng ganito. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mag-iisa na wala ka Daniela, please, come back to me. Ano bang gusto mong gagawin ko upang patawarin mong muli? Sabihin mo agad sa akin at willing akong sundin ang gusto mong mangyari. Nahihirapang wika ni Greggy. Talaga, willing mo akong sundin yes, sabihin mo lang at gagawin ko Daniela. Ani Greggy. Layuan mo ako Greg, dahil wala ka nang mahihintay pa sa akin. Galit na sagot ni Daniela kay Greggy. Hindi pwede. Ganoon na lang ba katigas ang puso mo? Gagawin ko ang lahat upang babalik ka lang sa akin Daniela. Kahit ilang beses mo pa akong ipagtabuyan ay wala akong pakialam. Pamimilit ni Greggy sa kanya. Mr. De Chavez, huwag mo na akong guluhin pa tinapos ko na ang lahat sa atin mahirap bang intindihing ayoko na. Bakit di na lang yung babaeng kalampungan mo ang gagawin mong kasama sa buhay mo at seseryusuhin mo? At ako naman ay hayaan mo na at huwag mo nang guguluhin pal gusto ko ng tahimik na buhay kaya hinding-hindi na kita matatanggap pang muli, patawarin mo ako, kalimutan mo na ako. Marlang wika niya rito. Ngunit kahit ilang ulit pang ipagtabuyan ni Daniela si Greggy ay hindi siya nito pinakikinggan. Gusto ni Daniela na huwag na siyang gamblein pa ni Greggy.
At ayaw na niyang makita ito upang makaka-move on siya agad rito. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, babalik at babalik pa rin ako dito at handa akong maghintay kung kailan mo ako muling mahalin, Daniela. Hindi nawawala ng pag-asang wika ni Greggy. Parang sumakit bigla ang ulo ni Daniela sa mga narinig mula sa binata. Mula nang siya'y niloko nito ay biglang nagbago rin ang tingin niya sa pagkatao nito. Gusto niyang tantanan na siya nito dahil buo na talaga ang desisyon niyang hindi na niya ito tatanggapin pa. Greg, wala ka nang mapapala pa sa akin. Kaya nagsasayang ka lang ng panahon upang muli mo akong makuha. Isang beses lang akong magmahal, masaktan at hindi na ako nagbibigay ng second chance sa isang tao lalo na kapag mabigat ang nagawa mong kasalanan. Malinaw na sabi niya rito. Nasasaktan na ako sa lahat ng mga sinasabi mo ngayon sa akin, Daniela. Pero dahil kasalanan ko ang lahat ay handa akong magtiis upang muli mong mapatawad kahit ilang beses mo pang sabihin yan sa akin ay tuloy pa rin ako at di nawawalan ng pag-asa. Muling napaluhang wika ng binata. Panipi. Kung ganoon, kasalanan mo na yan, Greg, kasalanan mo nang maghihintay ka sa wala. Matigas ang pusong wika ni Daniela. Nang makaalis na ang binata ay tanaw pa ito ni Daniela. Matamlay ang mga kilos nitong sumakay na sa kotse nito upang umuwi. Nakadama ng sobrang kirot sa puso si Daniela. Aaminin niyang mahal na mahal pa rin niya ang binata. Ngunit natatakot na siya sa pwedeng mapagdaanan ng kanilang pagsasama kung tatanggapin at payatuwerin niya itong muli. Malalim na nag-iisip si Daniela sa mga oras na iyon. Natatakot siya na sa tagal ng pabalik-balik nito sa kanya at panunuyo ay muli siyang madala nito. Lalo na't mahal na mahal niya ito. Hindi lingid sa kanyang Mommy Lani ang mga damdaming itinago niya sa kanyang dibdib. Kaya nang makita siya nitong may malalim na iniisip ay nilapitan siya nito. Anak Daniela, alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon, anak. Gulong-gulo ka dahil sa pagpupunta at paghingi ng tawad ni Greggy sa'yo. Kaya kung anong nilalaman ng puso mo ay sundin mo ito. Bakit di mo hahayaang muling mahalin si Greggy at bigyan ng isang pagkakataon para lubos kang maging maligaya kasama ang lalaking mahal mo? Nagpunta ka rito upang maiwasan mo siya roon sa San Isidro pero pinuntahan ka Mia talaga rito. At natitiyak kung babalik at babalik pa rin iyon dito at di ka titigilan ni Mr. Greggy de Chavez. Mahabang sabi ng kanyang Mommy Lani. Iyon nga ang iniisip ko, Mommy, dapat ay lumayo muna ako upang tumigil na siya at siya no na rin siyang makakalimutan. Hindi na ako magbibigay ng isang chance noon, hindi kasi basta-basta ko na lang makakalimutan na lang ang kasalanang nagawa niya sa akin. Malaking kasalanan na kasi ang nagawa niya kaya mahirap nang magbigay pa ng pangalawang pagkakataon. Aniya sa kanyang mommy. Umuwi muna saglit ng San Isidro si Daniela upang magpapalam na rin sa kanyang bagong desisyon. Magpa-Amerika muna siya at manatili roon ng kahit 3 taon. At sa 3 na iyon ay nasisiguro na siyang makahanap na ng iba di Greggy at di na siya nito gagambalain pa. At maging siya ay makakalimutan na rin niya si Greggy sa mga panahong iyon. Buong maghapong nagpipinta si Greggy. Si Daniela ang kanyang ipininta. Mang matapos niya ang pagpipinta ay kuhang-kuha naman niya ang buong mukha at figure nito. Malungkot na pinagmasdan ni Greggy ang larawang ipininta. Parang kailan lang na masaya silang magkasama ng dalawa. Parang kailan lang ay katabi niya minsan itong matulog. Ngunit dahil sa isang pagkakamali lamang niya ay naglaho ang lahat. Kung hindi lang sana siya nagkamali at nagpapadala sa isang tentesayon. Kasal na sana sila ngayon ni Daniela at masaya na sana silang magkasama ngayon. Pero hindi nagpapadala siya ng isang tentesayon. At ngayon, heto na ang bilang ganti ng mga kasalanang nagawa niya. Hahayaan muna niya si Daniela at di niya muna ito disturbuhin ng 1 linggo. Upang hindi ito masasakal sa kanya. Kuya Greg, malungkot ka na naman. Puna ni Micaela, nanatili muna ito sa hasyenda. At ang kaibigan nitong nagsira sa relasyon nito at nang mapapangasawa sanang si Daniela ay kinabukasan yon ay umalis agad ang babae. Muli lang akong maging masaya kung babalik na sa akin si Daniela, sis. Tugon ni Greggy sa kapatid. Paano kung ayaw na niya talaga? Sayang naman yung paghihirap nyo. Ano bang pwedeng maitutulong ko sa'yo, kuya? Kung hindi ko lang siguro dinala si Athena dito ay hindi sana kayo magkakaganito ni Ate Daniela. Wika ni Micaela sa kanyang kuyang kapatid. Ilang ulit na nga niyang sinabing ayaw na niya talaga, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Mapapatawad din niya ako.
Ani Greggy at nanatiling positibo sa huling sinambit nito. Anong gusto mo kuya? Tutulungan ba kita? Susubukan kong kausapin siya at hihingi ng tawad, wika ni Micaela. Huwag na, hayaan mo na sis, susuluhin ko na lang ang problemang ito dahil ako lang din naman ang makakasolve nito. Tugon naman ni Greggy. Hindi nakapagsalita si Micaela ngunit makikita itsura nito na naawa ito sa kuya nito. Kung hindi lang sana niya dinala niya si Athena sa hasyenda ay hindi sana mangyari ang lahat ng ito. Paglipas ng isang linggo ay miss na naman niya si Daniela. Kaya maaga pang nagbiyahe si Greggy papuntang syudad kung saan naroon si Daniela, sa bahay ng Mommy Lanley nito. Habang minamaneho ni Greggy ang kotse papuntang syudad ay excited pa siyang muling makita si Daniela. Hinding-hindi siya magsasawang muling suyuan ang babaeng minamahal, ang babaeng siyang lahat para sa kanya. Tatanggapin niya ang lahat na pagpapatiis nito sa kanya at alam niyang maaawa din ito sa kanya. Alam niyang darating din ang araw na muli siya nitong mamamahalin. Okay lang kung hindi pa ngayon, handa siyang maghintay. Ipinaroda ni Greggy ang kotse niya sa mismong tapat ng gate ng malaking bahay ng mommy ni Daniela. Mabilis siyang umibis mula roon at nag-doorbell ng gate. Isang katulong ni Ma'am Lani ang nagbukas ng gate at saglit pa itong natigilan nang nakita si Greggy at pagkway nagbibigay jidkang ito sa kanya. Magandang umaga po sir. Bati ng katulong. Magandang umaga din. Tugon ni Greggy. Tuloy po kayo sir, nasa loob si Ma'am Lani. Buti at di pa ito nakaalis. May lalakarin pa naman. Anang katulong. Tumuloy nga si Greggy. At mainit naman siyang sinalubong ng Mommy Lani ni Daniela. Good morning Tita Lani. Bati agad ni Greggy. Same to you I ho, have a seat. Anitong unang umupo at itinuro ang isang chair na kaharap sa inuupuan nito. Nil-eyebot ni Greggy ang mga mata. Nasaan kaya si Daniela? Bakit di niya ito nakikita? Alam kong si Iha Alessandra ang kailangan mo Greggy. Tuldok. Anito sa kanya. Tama ka Tita Lani, madaling araw pa lang akong nagbiyahe, kaya maaga din akong nakarating dito. May mga pasalubong akong dala para kay Daniela. Mga paborito niyang kainin at binilhan ko siya ng mamahaling wristwatch na gustong-gusto niya. Nakangiting wika ni Greggy. Nakita naman Greggy ang biglang paglungkot sa itsura ng mommy ni Daniela. Greg, ay ho, hindi mo ba alam na nagpunta siya noong nakalipas na mga araw sa San Isidro upang magpaalam doon sa kanyang ina at kapatid? Ang sabi ni Ma'am Lani. Magpaalam. Hindi ko naman alam, bakit tita? Malayo pa kasi ang bahay nila sa San Isidro mula sa hasyenda namin kaya wala akong alam tungkol sa mga sinasabi nyo. Kinabahang tugon ni Greggy. Ay ho, umalis na si Iha Alessandra. Nasa Amerika siya at sabi nito ay manatili ito roon ng ilang taon. Ang sabi nito sa kanya na bigla si Greggy sa nalaman at di nakapagsalita agad. Nasasaktan siya ng labis sa nalaman. Gusto kong malaman kung saan siya sa Amerika. Pupuntahan ko siya roon. Masiki ang dibdib na wika ni Greggy. Greggy ay ho, ang masasabi ko lang ay hayaan mo na sila Alessandra, umalis siya dahil gusto kanyang kalimutan. Gusto niyang makalimutan ang lahat na ginawa mong pagpapasakit sa kanya. Kaya sana naman hayaan mo na ang anak namin, ayaw na niyang masaktan at ayaw na niya ng gulo. Kung mahal mo siya, tantanan mo na siya. Mahabang wika ni Ma'am Lani sa binatang De Chavez. Parang tinusok ng Carsiam ang dibdib ni Greggy ng mga sandaling leon. Nakaalis siya sa lugar na iyon na parang wala sa sarili. Para sly ang binagsakan ng langit at lupa. Hindi na niya makikita si Daniela, tuluyan na siyang iniwan nito. Kahit sa lahat na nangyari sa pagmamahalan nila ni Daniela na nauwi ang lahat sa wala ay araw-araw pa ring naiisip ni Greggy ang babaeng minamahal. Araw-araw niyang iniisip at binabalikan ang kanilang matamis na pagmamahalan na sinira lamang sa isang pagkakamali. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng 3 taong lumipas ay nanatiling nasa hacienda parent si Greggy. At tuloy-tuloy pa rin ang buhay niya. Nasa tamang edad na talaga siya na dapat lumagay na sa tahimik. Ngunit wala pa siyang babaeng muling nakikita upang ipalit niya kay Daniela sa kanyang puso. Maraming nagpapakita ng pagkakagusto sa kanya sa hacienda. Minsan pa ngay siya talaga ang pakay sa hacienda ng mga magagandang dalaga sa San Isidro na may mga kaya din ang pamumuhay. Ngunit wala naman siyang nagustuhan kahit isa sa mga ito. Muli namang nagtatrabaho sa kanyang hacienda sina Aling Menandra at Mang Kulas.
Natigil kasi ang mga ito sa pagtatrabaho sa kanyang hasyenda noong nakulong saglit si Johannes at si Daniela noon. Natigil si Greggy nang muling maalala si Daniela na dating kasintahan na ikakasal na sana sila ngunit kanya itong nasaktan at tuluyan na siyang iniwan. Wala na talaga siyang balita rito pagkalipas ng 3 taon. Unti-unti na rin niyang natanggap na di talaga sila para sa isa't isa ni Daniela. Subalit sa tuwing maalala niya ito ay di rin niya maiwasang malungkot dahil hanggang ngayon ay nanatili pa rin ito sa kanyang puso. Hindi pa rin niya minsan maiwasang mangarap na sana balang araw ay muli niyang makasama ang babaeng minahal ng labis at pinapangarap. Sir Greggy, alam mo na ba? Tanong pa ni Aling Menandra na sabay siyang inabutan ng mainit na kape sa tasa ng hapong iyon. Nasa upo ang kawayan na naman sila na dati laging tinatambayan niya at ni Daniela. Ano po yun, Aling Menandra? Tanong pa ni Greggy sa may edad na asawa ng tagapagbantay ng mga kahayupan. Si Daniela, dumating daw kahapon pa lang mula sa Amerika, yun ang balita sa akin ni Charmaine, ang asawa ng dumating daw ang ate Daniela niya. Sagot ni Aling Menandra, anak ko. Dahil sa narinig ay hindi alam ni Greggy ang maramdaman. Tuwang-tuwa siya na umuwi na si Daniela. Kung alam lang sana niya kung saan ito sa Amerika ay sinundan na sana niya ito roon. Kaya lang ay nag-respect na lang siya sa mga sinabi sa kanya ng inainahan nitong si Lani. Totoo ba Aling Menandra? Hindi ka ba nagbibiro? Makikita sa mga mata ni Greggy ang labis na kaligayahan sa balita. Oo sir, totoo ngang dumating na si Daniela. Muling sagot ni Aling Menandra. Kahit hapon na ay hindi iyon hadlang kay Greggy upang puntahan si Daniela sa bahay ng ina nitong si Doña Teresita, kahit masama pa ang panahon at minsan ay umaambon ay hindi iyon hadlang kay Greggy na hindi puntahan si Daniela. Magsisimula siya sa unang hakbang upang muling maging kanya si Daniela. Magsisimula siya ngayon sa panliligaw. At wala siyang pakialam kung anong sasabihin nito ngayon sa kanya na muli siyang manligaw nito. Samantala, katatapos lang maghapunan ni na Daniela at ng kanyang inang si Doña Teresita. Sila na lang dalawa ng kanyang ina dahil kauuwi lang ng kanyang kapatid na si Charmaine. Sobrang namimiss niya ang mga ito sa loob ng 3 taong hindi siya umuwi rito, nagkaroon na siya ng magandang trabaho roon sa Amerika sa tulong ng kanyang dating kaklase. Matulog na sana siya sa loob ng kanyang kwarto, nang may biglang kotseng dumating sa tapat ng bahay nila. Maya-maya ay may kausap na ang kanyang inang si Teresita at ilang sandal lang ang lumipas ng kinatok ng kanyang ina ang pinto ng kanyang kwarto. Daniela, anak, tawag sa kanya ng inasabay katok nito sa pintuan ng kanyang kwarto. Binuksan naman niya iyon agad. Mama, bakit? Tanong niya rito. Huwag ka sanang magulat anak, may bisita ka, ang dati mong kasintahan. Si Mr. Greggy de Chavez. Ang sabi ng kanyang ina. Kaya nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig at nalamang si Greggy pala ang bagong dumating na siyang kausap ng kanyang mama Teresita. What? Si Greggy po mama? Laking gulat niyang tanong rito. Oo anak, at nandito daw siya upang muling manligaw sayo. Hinihintay ka niya Daniela, ang sabi ng kanyang ina. Hindi nilabas ni Daniela ang kanyang dating kasintahan. At parang natatakot siyang muling magkaharap sila nito. Ngunit hindi aalis si Greggy hanggat hindi nito haharapin ni Daniela. Napilitan namang harapin ni Daniela si Greggy. Kapwa sila tahimik habang nagkatinginan sa isa't isa. Mas nag-matured na si Greggy sa 3 taong hindi niya ito nakita. At ito naman ay mariing nakatitig sa kanya ng mga sandaling iyon. Greg sambit ni Daniela sa pangalan nito. Habang nagtama naman ang kanilang nga mata sa isa't isa. Kamusta ka na? Tanong pa nito sa kanya habang hindi kumukurap sa kakatingin sa kanya. Okay lang naman ako, aniya rito. Salamat at umuwi ka na sa tagal ng paghihintay ko ay bumalik ka rin Daniela. Ang sabi ni Greggy na unti-unting lalapit sa kanya. Nakadama naman siya ng pagkatakot sa pagpapalapit nito sa kanya. Ano bang pinapanta mo rito? Bakit ba hinihintay mo ako? Dapat kinalimutan mo na ako, dahil kinalimutan na rin kita. Ani Daniela rito. Ngunit ang totoo'y iba ngayon ang naramdaman niya nang muling makita si Greggy. Nakadama siya ng pagkaawa rito nang sabihin nitong matagal siya nitong hinihintay. Lalo na nang makita niya sa mukha nito na medyo pamayat ito ngayon kumpara dati. Kung pwede lang sana na makalimutan kaagad ay ginawa ko na yun Daniela, kaya lang napakahirap mong kalimutan. At hindi ko kaya iyon dahil hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita.
Ang sagot naman ng binata. Mas lalo naman siyang nakadama ng awa kay Greggy ng mga sandaling iyon. Hanggang ngayon ba ay di mo parent ako magawang patawarin? Sana naman Daniela ay sapat na ang 3 taon upang itigil mo na ang parusa mo sa akin at mapatawad mo na ako. Kahit ilang ulit mo pang sabihing hindi mo na ako kailangan ay mananatili pa rin kitang mamahalin at umaasa parent ako hanggang ngayon na muli kitang makakasama. At muli nating maipagpatuloy ang naudlot nating mga pangarap. Mahabang wika nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita sa mga sinasabi nito sa kanya. At tahimik niya sana itong talikuran. Subalit mabilis naman si Greggy na lapitan at hinawakan siya nito at nagulat na lang siya nang kinabig siya nito at hinalikan sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa mapangahas na ginawa nito. Itinulak niya ito ng malakas ngunit mas lalo lamang siya nitong niyapos at hinalikan ng mariin sa labi. Oh, I really missed you Daniela. Wika nito sa kanya. Ano ba, masyado ka lang mapangahas. Sigaw niya rito at muling itinulak ng malakas. I'm sorry, pero di ko lang talaga mapigilan ang sarili ko, miss na kita Daniela. Wika nito sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Daniela ang sarili. Naawa siya ng labis sa lalaking minamahal niya talaga nang tingnan niya ito. Muli siyang nilapitan niyo at kinabog at niyakap ng mahigpit. Hayaan mo akong may akap ka kahit ngayon man lang, napaluhang wika ni Greggy. Sa awa niyang naramdaman rito ay hindi na siya tumututol sa ginawa nito. Parang sumabay naman ang panahon sa ginawa ni Greggy sa pagyapos sa kanya. Bumuhos naman ang malakas na ulan. Sobrang natuwa si Greggy nang maramdamang hindi naman nanlaban ng mga oras na iyon si Daniela nang yakapin niya ito ng mahigpit. Kaya muli niya itong siniil ng halik sa labi. At sobrang nasorpresa siyang hindi na rin ito nanlaban nang hinalikan niya itong muli. Daniela, what do you mean? Tanggap mo na ba akong muli? Pinatawad mo na ba ako? Tanong nito sa kanya. Yes Greg, dahil akala ko sa pagbabalik ko ay wala na talaga ang lahat at may bagong buhay dyan na rin, ngunit nagkamali ako, sa pagbabalik ko ay nandyan ka parent at ako parent ang minamahal. Umiiyak na sagot ni Daniela. Daniela, salamat na pinatawad mo na ako. I really missed you because I love you so much, forever and ever. Ani Greggy sa kanya, I really miss you din Greg. Tugon niya rito. At bigla siya nitong inakwat. Ngunit nabigla man siya nang inakwat siya ni Greggy ay hinayaan na lamang niya ito ipinasok siya nito mismo sa loob ng kanyang kwarto. Nadama ni Daniela ang mga sabik na romansang ibinigay nito sa kanya. Sa muling pagkakataon ay binigyan niya ng chance si Greggy after 3 years na nilayuan niya ito. Muling inangkin siya ni Greggy sa loob mismo ng kanyang kwarto. Kapwa sila nakahubad at kapwa dinama ang kasabikan sa isa't isa. Ilang ulit na naman siyang inangkin ni Greggy ng pagkakataong iyon at halatang halata ang sobrang kaligayahan ng binata ng gabing iyon. Kapwa sila nakahubad na magkatabi sa ibabaw ng kama. Habang sila'y nakatulog ay nakabalot lamang sila ng kumot sa mga hubad nilang katawan. Nasorpresa naman ang ina ni Daniela na si Teresita kinabukasan nang makitang naroon pa si Greggy. At sinabi naman nila ritong muli silang nagkabalikan kaya natuwa na rin ito. Hindi ito makapaniwala na muling magkakaintindihan sina Daniela at Greggy sa 3 taong pagkakahiwalay ng mga ito dahil sa paglayo ni Daniela dahil sa minsang pagkakasala ni Greggy rito. Hanggang muling nabalita sa buong hasyenda ang pagkakabalikan muli nina Greggy at Daniela. Lahat ng mga tao at kakilala nila ay natutuwa din sa muling pagkakabalikan nina Greggy at Daniela. Mahal na mahal kita Daniela at salamat na hindi ako nabigo ng tuluyan, dahil muli mo akong tinanggap at binigyan ng ikalawang pagkakataon, kaya iingatan kita at hinding-hindi nasasaktan. Sabi pa ni Greggy sa kanya. Mahal na mahal din kita Greg, at hindi ko naramdaman muli ang tunay na kaligayahan kung hindi kita muling tinanggap. Kaya sana tuloy-tuloy na ang lahat na pagpapakasal natin. Aniya sa binata. Yes Daniela, mahal, tuloy-tuloy na talaga ang lahat at wala nang makakasira pang muli sa ating pagmamahalan, ikaw at ako kasama ang mga magiging mga anak natin. Tugon ni Greggy at sabay muling kinabig siya nito at hinalikan muli sa mga labi. Maalab naman yung tinugon ulit ni Daniela. Namuhay silang masaya, mapayapa at kontento sa pagmamahal ng bawat isa. Kung may pagsubok man na dumating handa silang harapin ng may pananalig at pagmamahal. Kung mahal mo handa kang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng inyong pagsasama. Hanggang sa muli mga listeners mag-iingat po kayo palagi.
Thank you sa nakinig hanggang sa matapos ang ating kwento.